Yo, what's up mga kaibigan? Alina tayo magkwentuhan. Sa NBA on ESPN ay ginulat ni former champion Richard Jefferson ang madami nang sabihin niya na ang team ng Phoenix Suns ay hindi team to beat ngayon sa Western Conference at naniniwala siya na ang mas magaling na version ng Suns ay next year pa magaganap at hindi ngayon. Paliwanag ni RJ ay ang mga ganitong klase ng teams ay 2 taon ang kinakailangan upang magkampiyon tulad ng Cavs at Heat noong bagong dating sa LeBron James. Nakaabot umano ito sa finals ngunit sa sumunod na taon sila nagkampiyon. Ang Lakers noong bagong dating si Pau Gasol, finals din ngunit hindi nagkampiyon sa unang taon bagkus sa sumunod. At ganun din ang Miami Heat na may Shaquille O'Neal. Ganun pa man ay hindi nga daw kailangan mag-alala ng Phoenix Suns dahil may panahon pa naman sila. Under contract pa nga daw si Devin Booker ng 5 years, 4 years si Bradley Beal at 3 years naman si Kevin Durant. Posible nga daw na makaabot ng finals o kaya naman gumawa ng amazing teams ang Suns ngayong season. Subalit sa palagay niya ay hindi pa ito ang taon nila para magkampiyon. Well, naniniwala nga ako na hindi magiging madali ang pag-perfect ng chemistry ng Suns dahil 3 nga silang ball dominant, shoot first type of players. Hindi nga ito yung katulad ng LeBron, AD, Jokic, Murray o Giannis and Dame na alam mong madali lang na mag-match ang style of play. Hindi nga ito yung nalalayo mga kaibigan sa Kyrie, KD and Harden noon. May mga games nga sila na ang panalo nila ay talagang may dadaan nila sa talent. Ngunit sa playoffs nga ay ibang usapan ito. Ganun pa man ay hindi pa din nga ako sang-ayon sa logic ni Richard Jefferson na kailangan ng 2 taon para sa malalakas na team upang mabuo ang chemistry at magkampiyon. Nakita natin na posible ito na magkampiyon dahil sa Celtics nga mga kaibigan. Unang taon ng Big 3 nila ay nagkampiyon sila. Ganun din ang Lakers sa unang taon ni AD, ang Warriors sa unang taon ni Kevin Durant, ang Bucks sa unang taon ni Jrue Holiday at iba pa. Ngunit tiyak nga na hindi favorable para sa Suns ang matchup kontra sa mga teams sa tulad ng Denver Nuggets na may dominant big man. Ano ba ang masasabi nyo sa payag ni Richard Jefferson? Habang si Paul George naman ay binabawi na ang lahat ng mga binitawan niyang salita kay Victor Wembanyama. 3 months ago nga na maging bisita ang former Defensive Player of the Year winner Draymond Green sa kanyang podcast. At dito ay napag-usapan nila si Victor Wembanyama at kung paano nila ito dedepensahan. Ngayon nga mga kaibigan ay kumambyo na si PG-13 at binabawi na umano niya ang kanyang mga sinabi matapos na mapanood ang number 1 pick na magdomina sa preseason. Alam niya nga daw na magiging successful ito sa liga. Ngunit hindi niya inakala na magiging ganito kadali ito para sa kanya. Akala nga daw niya ay magkakaroon muna ng adjustment period ang number 1 pick, ngunit unstoppable umano ito. Nag-aalala din si Paul George kung paano siya makakatira kapag nakaharap nila ito dahil ang bahaba nga daw ng wingspan mga kaibigan ni Wemby. Kahit nga daw maiwan na niya ang kanyang tao ay posibleng maabot pa nito ang kanyang tira. Kaya naman kailangan niya ngang isipin palagi kung nasa ang parte ng court si Wemby tuwing kalaban nila ito. Ano ba ang masasabi niyo mga kaibigan sa payag ni Paul George tungkol kay Victor Wembanyama?